Samantala, ilang araw pa lang makalipas ang ceasefire agreement ng Israel at Hamas, nanganganib itong mabasag kasunod ng palitan ng pag-atake ng parehong grupo. Nagpakawala kasi ng missile attack ang Israel bilang ganti raw sa isang anti-tank missile attack ng Hamas mula sa lungsod ng Rafah sa Timog Gaza. Alamin ang detalye ng Balitang Abroad ni Son Santiago. Nanganganib ang ceasefire sa pagitan ng Israel at grupong Hamas sa Gaza matapos magpalitan ng pag-atake ang dalawang panig. Ayon sa mga ulat, 26 na Palestino at 2 sundalong Israeli ang nasawi sa magkaibang serye ng pag-atake. Nitong linggo, naglunsad kasi ng airstrikes ang Israel. Ito ay bilang pagganti matapos ang isang anti-tank missile attack ng Hamas mula sa lungsod ng Rafah sa Timog Gaza na ikinasawi ng kanilang 2 sundalo ayon sa Israel Defense Forces. Ani ng Israel, mga militar ng Hamas, tunnels at imbakan ng armas ang kanilang tinarget sa pagganti. Samantala, itinanggi naman ng Hamas ang anumang kinalaman sa pag-atake at iginiit na nananatili itong tapat sa ceasefire. Paliwanag pa nila, wala na silang ugnayan sa mga armadong grupo na kasalukuyang nanululuyan sa Rafah. Tiniyak naman ni US President Donald Trump na nananatiling epektibo ang ceasefire, ngunit inamin niyang hindi pa malinaw kung sino ang unang umatake. Samantala, muli nagbukas ang Israel ng humanitarian aid delivery sa Gaza matapos ang pag-pressure ng Amerika. Matatanda ang sinabi ng Israel na isasarado nila ang Rafah border crossing, daluyan ng mga humanitarian aids hanggat hindi natutupad ng Hamas ang ceasefire. Kabilang dito ang pag-surrender ng 10 na mga namatay na bihag. Dahil sa mga pangamba na mabuwag ang tigil putukan sa Gaza, ang ilang mga pamilya roon muli nagsilikas sa kanilang mga tahanan. Para sa Unity News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.